So mga kababayan, mga kapatid, ngayon po may panibago na namang kasong kinaharap itong putang inang si Marcoleta at ito pong vlogger na si Alan Peter Cawatano aka Boy 10K Petrang Kabayo. Okay? At syempre mga kaiksena, ito po ay patungkol sa kanilang pagkonsinte doon po sa 18 kargador o basurero na kung saan pinangalanan namang muli at tinuro na namang muli si dating Senator Antonio Trillanes na tumanggap umano ng maleta. Kaya naman po hindi ho papayag at talagang pinaghandaan na naman ni Antonio Trillanes na magsampa ng kaso at this time kasama na nga si Cawatano at si Marcoleta dahil ho sila ang promotor at konsentidor dito po sa katarantaduhan itong putang inang 8 plus 4 na mga kargador at basurero. Oho. So without further ado mga kaiksena, ating pong pag-usapan. Oo, ito na. Sana ba yan ha? Pakita ko sa inyo. Nako, yari ka na naman dito, Cawatano, Marcoleta, tambak ka na naman ng kaso, hindot ka. So, eto na po. So, without further ado, ating sabay-sabay na panoorin, pakinggan ang balitang ito. Wait lang, lakihan natin para mas malaki. Shoutout po sa atin lahat. Magandang tanghali, bayan. Pasok! Panibagong reklamong cyber libel ang inihain ng dating senador na si Antonio Trillanes IV. Kailan mo kaya makikita ang mukha ni Marcoleta ng masaya? Parang kahit kailan hindi siya makitaan ng ngumiti man siya, mukha pa rin mukha pa rin dilubyo yung mukha no? Talagang ako talaga, real talk to kung makakasama mo sa bahay yan ang bigat ng buhay. Parang pagising mo pa lang, hi Ma'am Tericel man, house shopping. How's the treatment? Hello. So, alam niyo 'yon, parang gigising ka sa umaga, masasalubong mo sa lamesa, sabay ko kakain, tas ang mukha nakabusangot. Kahit nabatiin ka niya ng good morning at gumana ng tono, tapos makikita mo yung mukha ganyan, parang akala mo lagi kang may ginagawang masama. Di ba? Hindi, real talk. Oo, kaya mga kapatid, mga kaiksena, kapag sa bahay, dapat talaga huwag kayong sisimangot. Oo, totoo yan. Kailangan, laging ang mood nyo maganda para ang pasok ng inyong araw masaya. At yung makakasalubong nyo, makakasalamuhan nyo, at mababati nyo, mabibigyan nyo ng good vibes. Pero pag itong putang si Marcoleta kasama mo, laging magulo buhay mo, laging malungkot. At wait, there's more. Ano yun, Direk? May kasama pantakot. Subscribe na agad. Ano daw? Sabi ni Spark, ganyan, Direk, pag pinaglihis sama ng loob. Mali. Yan yung sama ng loob na tinubuan ng tao. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Sige, tuloy natin mga kaiksena. Langya ka, Direk. Anong pinagsasabi mo? Bakit ba? Uy naman, minsan lang Laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa umano'y 18 dating bodyguards ni Zaldico. Ito ay kaugnay ng isinagawang pagdinig noong June 4. Ay, dyan pala si Commander Churba. Commander Churba, shoutout sa iyo ba? At magandang tanghali sa iyo. Kumain ka na ba? Ano sinubo? Anong kinain? Charot-charot lang. Tuloy na natin. Na tinawag ding bogus hearing. Nagbabalik si RR to visit. Naghain ng panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice. Ito without further ado to mga kaiksena, at without any hesitation at without any backing up. Ano yan, Direk? Hindi, parang sa tingin ko lang lumalakas ang ni Trillanes kasi yung mga dating issue na binabato niya na hindi pa naniniwalaan ngayon naglalabasan yung mga siniwalat niya noon, napapatunayan ngayon, no? Nababawi niya ngayon. Kumbaga dati ang tingin sa kanya, 'di ba? Kesyo ganito lang kasi fake news daw siya, pero di kalaunan
'di ba? Naglalabasan. Sige po, malditang lola, sleep na kayo, huwag kayo magpuyat. Gagalit ako. Sige kayo. Mag-replay na lang kayo. Game. Si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Tinan mo. Tinan mo yung itsura. 'Di ba? Boom! Ako nagtataka lang. Ano na naman, Direk? Topic tayo. Nang nang ookaray ka naman eh. Hindi. Kasi kung halimbawa, ako yung asawa ha. Kunyari, asawa ako ni Marcobeta. Boom! Siyempre sasabihin ko dun sa partner ko, samahan kita, punta tayo sa sa tawag dito, sa Mason. Anong Mason? Anong Mason? Ay, hindi pala. Sa sa Derma o kaya sa skin clinic, 'di ba? Hindi nyo gayaan si Amy Marcos, 'di ba? Si Amy Marcos, kulang na lang mabitak na yung mukha, kakabanat ng ganun eh, mabibiyak na sa gitna eh, entalas pa naman ng baba. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba, dapat nung kabataan pa nila, niya, pinupush niya yung jowa niya. Halika, samahan kita. Saan tayo punta? Paparitoke kita, ganun. O kaya, papa-overhaul kita. Yeah, baby! Di ba? Wala eh, parang pinabayaan lang eh. Bala ka dyan, ganyan ka. Hindi ganyan ka. Wala mo lang pagmamalasakit, Hindi ba? Dapat ganon. Si Marites nga, nasabihan ako, ikaw ba't ayaw mo gumaya dun sa mga ibang mga vlogger na yung iba nagpapa-skincare? Anong skincare? Yung skincare natin, bilhin natin diaper yan. Subscribe na agad! Di ba? Kumbaga, eto naman kasi meron, mapere, may milyon-milyon nga si Marcoleta, kaya pwede niyang gawin yun, di ba? Pero sa mga kagaya natin na kayod kalabaw, di ba, iniisip natin kung ano yung mas maganda at mas kapaki-pakinabang, di ba? Kung, tama nga, pagtitipid ng ulam, isang bilihan mo yung 1 kilo, abuti ng 2 linggo. Di ba? Oh. Kasama ang 18 umano'y ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay ito ng Senate hearing noong June 4, 2026 na tinawag ni Trillanes na unauthorized. Wala silang parliamentary immunity. Oh. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para do sa ICC. Hindi po totoo yun. Ayon kay Trillanes, ginamit umano ang pagdinig para bigyan ng plataporma ang mga testigo na idawit siya sa iba't ibang kasinungalingan. Yes, malinaw kasi talaga yun eh. Yung nangyaring peking peking Blue Ribbon na nauwi sa nauwi sa conference, nauwi sa tawag dito open forum. Boom! 'Di ba? The intention is very clear. The intention is to siraan yung mga taong gusto nilang siraan. Ganun lang kasimple, di ba? Oh. Ano daw? Direct, di kaya ng derma yan. Masisira lahat ng aparatus. Di buhos. Subscribe na agad! Anong buhos? Poste? Hindi, biga. Hi, Ma'am Baby Nunez. Nandiyan pala kayo. Sorry, di ko kayo napansin Maraming salamat po. Thank you At shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga at ingat palagi dyan. Game, tuloy natin. Wait lang, habol ko lang to Babati po direct ng 25th year silver wedding anniversary sa aking mahal na si Edward Palcasantos. Oy, happy silver wedding anniversary. Ayan. Enjoy po sa inyong achievement at sana po maghiwalay din kayo. Ibig ko sabihin po, maghiwalay minsan ng kwarto para mas lalo kayong manabik sa isa't isa, yung tipong naglalaway kayo kapag nagkikita kayong dalawa, ganun. Malay nyo, makabuo pa. Joke lang po, pero happy 25th silver wedding anniversary sa inyo po. Sir Edward, hello. Thank you po. Okay. Git niya, pabago-bago ang mga salaysay ng mga ex-bodyguards, kabilang ang lokasyon ng delivery, uri na lalagyan ng pera, bilang ng containers at detalye ng mga umano'y cash delivery. Inakusahan din ni Trillanes, sina Cayetano at Marcoleta na umano'y nagtulak ng smear campaign laban sa kanya. Nako. Sila yung nag-facilitate nun. Nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 basurero. bodyguards. No? Git ni Trillanes, walang parliamentary immunity ang dalawang senador. The day before that, napalitan na si Cayetano.
napalitan na rin si Marcoleta. napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila 'yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na 'yon. So maliwanag 'yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Nako. Ayon kay Trillanes, magpapatuloy ang pagsampa niya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat Wait lang. Ano lang, commercial. Nakita niyo yung nasa likod ng reporter. Akala ko nung una, painting. Yung nasa bintana, anong una akala ko painting? Nagulat ako, gumalaw nagpupunas ng mukha. Tingnan niya. Ayan o. Pero bago natin i-play ulit, gusto kong batiin. Last na to kasi nagugulo yung content natin mamaya na lang tayo magbatian. Batiin ko lang muna po ng bonggang-bongga. Asa na yun? Asa na? Yan. Binabati po natin ng happy birthday ng bonggang-bongga. 75th birthday ni Nanay Luisita. Ayan, Mudra Bells daw ni I Am Anby. Nanay Luisita, anong handa? Siguro ang mga handa natin dyan, mga malalambot. Kasi baka hindi na makanguya ng mga titigas na karne, ha? Charot lang po. Happy birthday po, Thank you po. Game. Kala ko talaga ito, yung nandun, nasa balikat niya. Picture frame, yung yung pala, tao. kay Trillanes, Gumalaw, magpapatuloy ang pagsampa niya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Samantala, ang mga naunang cybercrime cases na isinampa ni Trillanes ay submitted na for resolution sa korte. RR Tubise para sa bayan. Nakita nyo mga kaiksena, para sa mas malinaw na na interview. Ito, duktungan natin May kaduktong kasi yan. Ito, buo. In-interview siya Sana ba yun? Ito, pakita natin. Ito. Yan. So ako po ay Wait lang po. Ito na. Game. nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung dalawang senador? Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Pero ano yung mga sinabi nila? Di Senator Cayetano yung Marcoleta? Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Okay? Sir, bakit po hindi pwede mag-invoke ng parliamentary immunity ng mga senador po? Kung pa sila mag-immunity? Tanga naman nung nagtatanong. May not like how I answer. Yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila yon. So niwala ng Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Yun po. Tsaka walang yes. Tingnan nyo mga kaiksena, malinaw to. Itong katarantaduhan nito nila Marcoleta at Cayetano. Dapat nga sinama niya rin si si Amy Marcos, 'di ba? Magiting Bulacan, 'di ba? Kasi nandun siya. Kung sino yung mga nandun, dapat yun kasi sinuportahan nila, kinonsinti nila. Ngayon, so malinaw po, sabi nga sa batas, kapag sila ay nasa loob at may sesyon at kung ano man po yung kanilang gawin na pagdinig at meron silang sinabi, ganito, ginaganyan, sila ay may immunity. Pero malinaw mga kaiksena, ginawa nila yun ng hindi naman na legal, okay? So, illegal. So, hindi sila cover ng immunity na sinasabi.
So, maliwanag yan, kaso, at maliwanag yan na dapat talagang makasuhan, makulong, yung dalawang tarantado. Boom! 'Di ba? Legit yan eh. Oh, may ginawa kayong tawag dito, cyber libel tungkol dito kay Antonio Trillanes, dapat panagutan yung mga putang ina nyo. Hindi, kahit walang session, basta may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee. Oh, peke. Considering may final din kayo dati, parang wala bang technicality kung parang same nature po yung mga sinabi? Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. First submitted for resolution na yung review. Yung mga nauna. So ito, bago ito. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Siguro mga kaiksena, ito akin lang to sa pantaha ko at naiisip ko syempre mula sa aking utak. 'Di ba? Magiting na Bulacan, maraming salamat po Sigurado hindi ko alam kung sino yung nagsabi, pero sigurado may nagsabi sa kanila ng ganito. Sige, ganito gawin nyo. Siraan nyo na siraan itong mga putang inan to. Yang mga politiko na to. At kapag nanalo itong tarantadong Vice President na si Sara Duterte, huwag kayong mag-alala. Walang gagalaw sa inyo. At mamumuhay kayo ng mga parang mga milyonaryo. Boom! Sa tingin nyo. Kasi kung ako yung dyan mga kaiksena, literal yan literal na kasinungalingan yung ginagawa nila 'di ba? Tapos, alam mo, sa sarili mong peki yung sinasabi mo, sa tuloy-tuloy kayo na naglalabas, paulit-ulit, alam mo na makakasuhan ka, pero 'di ba? Kaya hindi imposible talaga na malaki ang binaya dito sa mga kargador, sa 18+4 na kargador. Hindi ho ba? Do you agree with me? Sumagot ka, tinatanong kita. O ikaw. Sumagot ka? Boom! 'Di ba? Obvious na obvious talaga 'yan, mga kababayan ko. Nakawawa naman talaga yung mga kargador dahil lang sa pera, hindi nila alam paano kung halimbawa, talagang hindi makapwesto si Sara at matalo na talaga yan. Ngayon pa lang ma-impeach na yan. Pasakay pupulutin. Ngayon nga lang iniiwanan na kayo ng mga politikong mga pinagdidikitan nyo Tapos paano pa pag nakulong yung mga politikong pinagdidikitan nyo, di wala rin kayo nakuha pera. Di na sayang. Bukod sa hindi na kayo kumita, wala nang napunta sa pamilya nyo, nakulong pa kayo. Tapos, nakulong na nga kayo, hindi pa kayo tinulungan. Iyak kayo. Subscribe na agad. Isip kasi kayo, ang tatanga nyo di ba, Sentry? Tuloy natin. Sir, after now, sinabihan kayo na dapat magbalik sa bigas ni Agarwal. Hindi yun ang gawin niyang depensa sa korte. Ganun lang po kasimple yan. Sir, Okay. just want to get a reaction kasi yung kampo po nila Atty. Baligot, ang hinihiling nila sa DOJ na mag-inhibit for this particular complaint na yung una niyo pong final, which is in libel and cyber libel. Kasi ginagamit daw po ng Office of the Ombudsman yung ilang affidavit para mag-case build up dun sa ilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control project. Hindi yun ang depensa nila sa korte. Those are two independent actions. Ito, ang hirap ipapalusot na sila. Hindi yun ang gawin nila. Tingnan natin kung pakinggan sila ng West. Ganun po yun. Okay? Diba? Maliwanag mga kaiksena, kaya talagang aantabayan na natin na makulong talaga at makulong, magkawarant yan si Marcoleta at si Cabatano. Alam mo, bading na bading talaga ang tingin ko kay Alan Peter. Oo, ayaw pang magladlad, no? Sabi ko naman sa inyo mas masarap ang maging malaya, 'di ba? Dingang bato, Barda. Boom! Halika na.